20 taon nang sinasaka ni Roberto Esteban ang 7 ektaryang lupain niya sa Barangay Antagan 1 sa Isabela. Sapin sa kanyang nakayapak na mga paa ang putik, sanay na rin ang kanyang balat sa init ng araw at singaw ng lupa. Ngunit hindi niya ito iniinda. Unti-unti na raw kasing naaabot ang kanyang mga pangarap. Nung nadagdagan ng presyo, yung kumanda yung pagbinta namin ng palay. Pag-aaral ko na yung mga anak ko doon sa Maynila. Nakapag-graduate na rin ako ng isang nursing. Galing lang naman sa pagbubukid yung pinagpaparo sa mga anak ko. Isa lang si Roberto sa halos 200,000 magsasakang nakinabang sa pagbuti ng ani at benta ng pangunahing produkto ng probinsya, ang palay at mais. Bunga raw ito ng subsidy sa palay at mais na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Isabela. Ngayon, dumami raw ang nagsibalikan sa sakahan. Araro at abono ang muli nilang pinagkakaabalahan. Tinignan namin kung paano kami makakatulong sa pagtaas ng presyo ng mais at palay. May mga bagay na talagang hindi namin makontrol, like yung presyo ng abono, presyo ng pesticide, because ang mga components nito, mga imported. Thankfully, meron pala yung mga areas na pwede rin naming pasukan ng intervention at yun yung ginawa namin. Para sa isang local government unit o LGU, malaking hamon ang hakbang na ito. Mula sa 10 milyong pisong Economic Development Fund ng LGU, dinadagdagan ng 2 piso bawat kilo ang bili ng National Food Authority sa palay at mais mula sa magsasaka. Dahil dito, mas pinili ng mga magsasaka na ibenta sa gobyerno ang kanilang produkto dahil mas mataas ang presyo nito tuwing tag-ani. For the last siguro 15 or 18 years, kung hindi ka lugi sa mais, kikita ka ng konti o kaya patas lang. Pero lately, itong last few years lang, gumanda na ang presyo ng mais. Hindi naman masyadong agrabyado mga farmers natin ngayon sa Isabela. Sa ilalim ng programang ito, napilitan din ang mga lokal na negosyante na itaas ang bili nila sa palay at mais para makapagsabayan sa takbo ng merkado. Kaya daan-daang libong magsasaka naman ng Isabela ang nagbigyan ng pag-asa. May choice ang magsasaka na kung ibenta nila sa NFA, yung 10 piso o 9 piso sa labas, 12 pesos sa amin. Alam ng mga ibang bumibili na may kakumpetensya sila. At habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka, kumikita rin ang Isabela sa pagbenta sa public auction ng mga naipon nitong palay at mais tuwing tagtanim. Ang kita mula dito ang siyang dinaragdag sa pinapaikot na pondo ng proyekto. Hindi na kinukulang ng supply ng palay at mais sa probinsya. Nakasisiguro pa ang mga magsasaka sa patas at mas mataas na kita. Malaking pasasalamat na kung talagang patuloy pa yung programa nila. Saka meron pa yung mga hybrid rice na itatanim siguro. Aangat pa naman siguro ang pamumuhay namin. Di karaniwang ginagawa ng lokal na pamahalaan ang pagpasok sa mga ganitong transaksyon. Ngunit nakita ng Isabela na kailangan ng malikhaing paraan para na rin masigurong protektado ang magsasaka at higit sa lahat, magamit ng mahusay ang kaban ng bayan.